Agoy, nako, meron na pala dito. Kaya pala sa inyo, lele. Tingin tayo sa puno niyo, baka mahulugan tayo ng niyog. So, ganyan nakalakas yung alon. Yan, nakatago lahat ng mga boat. Yun, oh. Official natin mga idol. Good morning. Ayan, marami na sila dito. Hi vlog! So, ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Tino mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 AM. So itong si Bagyong Tino ay nananatili sa typhoon category at ito'y huling namataan over the coastal waters ng San Francisco, Cebu. May taglay na lakas na hangin na 150 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 205 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ngayong araw, inaasahan natin buong Pilipinas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan. So ayun, sa balita is ano na mga idol, today is November 4. So kaninang forecast yun ng Pag-asa, alas 5. So andun na siya, approaching na siya sa Cebu. Nagtatraverse na siya doon, tumatawid. So ayun, dito tayo sa Western Visayas. Time check tayo is 7:14 ng umaga. So itong si Bagyong Tino talaga, ano to, malayo pa lang talaga nakikita na kaagad natin na malaking threat siya. So maganda talaga itong may ganito ng technology about sa Pag-asa. So namomonitor natin. So ganitong oras, alas 7, malamang-lamang palabas na yun ng Cebu, papasok na yun ng Negros Island. So andito tayo sa Panay Island. So ito yung sitwasyon natin ngayon. So doon yung east side ng lugar na to. So ayan, kita ninyo yung ano, yung clouds is gumagalaw na talaga. So dito tayo sa Panay Island ngayon po, sa Northern Panay Island. Ayan, yung hangin. Signal number 3 na po tayo dito sa Aklan. Dito tayo sa northern part ng Panay. So ipapakita ko sa inyo ngayon ang before ni Tino. So ine-expect natin na dadaan dito sa Panay Island mamaya yan, mga alas 10 magbago mag alas 12 ng tanghali. So yun yung mga puno, meron nang nagsisabagsakan dito. Nakakatikim na tayo ng pabugso-bugso. Yan. So base doon, meron itong yun lang malaking bagay sa kanya. Ang good news, hindi siya naging super typhoon. So siya po ay sa typhoon, meron siyang lakas ng hangin na 130 kilometers per hour. At meron itong pagbugso na 160. So nakakapinsala pa rin yan mga idol. So, ikot ko lang dito sa lugar. At mamaya, pagkatapos niya mamayang hapon, panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo. Makikita natin kung anong aftermath o ano ang magiging sitwasyon mamaya. Dito rin tayo dadaan sa dinadaanan natin na yan. So bago natin simulan na ito, please give us a like and mag-comment ka dyan sa baba kung saan ka ngayon nanonood. At i-share mo rin itong video na ito mga idol. At don't forget to click that subscribe button sa baba para po updated kayo sa i-upload nating videos. Don't forget that notification bell. Yan ang napaka-importante, ang notification bell para ma-update kayo. Yan. So ito before pa si Tino. Yun, alas 7:15 na ng umaga. 17 pala. So kahapon pa lang na umaga, yan sa picture sa bayan namin. Ito naman maganda ng leader pag talaga yung lahat ng mga LGU ganito ginagawa eh. Nag-briefing na kagad ang Municipal Risk Reduction and Disaster ano dito sa amin, lokal. So
Pagkahapon nag-evacuate na kaagad yung kailangan i-evacuate, lalo na dun sa gilid ng baybayin, dalampasigan, at mga kabahayan na malapit sa yun, tinalian ho yung ibang mga bahay dito, yung mga malapit sa ilog, mga danger zone, yun pinalikas na kaagad ng lokal na gobyerno. Puwersahan po yan, kinukuha sila ng mga police patrol, rescue patrol yun. So dito na tayo sa lugar na to. Yun, dadaan tayo dito sa yan, maramdaman natin yung bugso-bugso ng hangin. Dito tayo sa baybayin ng Hawili, Barangay Hawili, mga idol. Hi, morning. Nang Jo. Balik ako. Ga-vlog muna ako kasi ngayong before at mamaya after, di ba? Good morning nga. Boss, balik ka. Before mat muna, makita natin dito. Alright. Ayun si Ate Jo. Shout out sa kanya. So ito sitwasyon ngayon. Yan, nakatago lahat ng mga boat. Yan, oh. Dito lahat po tinago para mga pang mangingisda, para hindi maproteksyonan ng malakas na hangin. Tinago lahat yan ng yacht. So, yun, taas-taas na yung taas-taas na yung dito, yan. Deng tatas. Uy, marami na pala nagsilaglagan ng mga sanganang. Yan. So, yan siya. Lakas-lakas na yung alon, mga lods. Itong lugar na to mamaya babalikan natin pagkatapos ni Typhoon Tino. Oo. Ay sus, ano yun? Pag dumaan na dito si Bagyong Tino, dami na pala pinagpagawaan ng mga building, resort. Ayan. Ako, delikado yung sasakyan na yun doon, oh. Nakaano lang siya. Tinalian sana nila yung bubong. Yun, mga idol, oh. May SUV dun sa loob, parang Fortuner yata, Toyota Fortuner, yun lang siya. Delikado pa rin yun. Ito, sitwasyon niya dito. Nagsilaglagan na yung mga dahon at bulaklak ng kahoy. Ganito talaga dito sa ganito talaga dito sa Pilipinas. Talagang yung mga bagyo, typhoon na yan. Yan yung mga lugar dito, mga idol. Pasok tayo dito, tingin tayo. Pakita ko na sa inyo. Tingin tayo sa puno niyo, baka mahulugan tayo ng niyog. Boss, morning. Aba, maganda rin pala dito. Ngani, mo tara. Ito na daw. Ba, mababong butong karamahuwag. Sarap dito yung buko juice, mga idol. Mga alas 9, alas 10. Ay kayo na alas 5 ay sa Sibuon mo, patabok Cebu ay mga tama, mga alas 9, alas 10 bago mag ilabas. Gabayo-bayon mo. Yan mga idol, ha. Ang ganda ng beach line, no. So ganyan nakalakas yung alon. Yan. Nag-vlog ako, eh.
Oh, yun. Makikita mamaya. Pupuntahan natin to ulit. Magandang resort din dito mga lods, oh. So, ito dahil to sa baha. So galing doon sa Suba, ilog, yun, napupunta rito. Kaya napupunta dito sa Dalampasigan yung mga dumi. Ayun. Pero nililinisan naman to. Yan, so labas tayo doon sa kabila. Maganda pala dito. Yun, yun nga lang, makitid lang yung daan doon pero hindi makikita. Pag makita nyo yan, ito yung resort. May mga swing din dito, oh. Yan, ang galing, oh. Hindi tayo di po. Hello. May kaibigan tayo dito mga lods. Okay. Ayan. Duyan-duya. Now, see? Pag duyan pa tayo dito mga lods. Yan. Lakas na. Ganda. So balik na tayo. Magandang lugar na to. Ewan ko magkano dito yung ano. Pre, kung mag-green tayo pila? Tigpila? Tigpila ro rate kara kung ano iya? 400 na sa cottage. Oh, may 500. Ano kayo 500 to? Ano to, mabaho 500. Daya is 400 to. Okay. Thank you, Haran. So kung gusto niyo pumunta rito, yun. Tiga 400 ito. Tapos 500 yung mahaba na yan. Yan, mahaba, 500. Lapit lang, oh. Pwede ka dito ka park. May parkingan dito. Yan, lapit lang sa kalsada. Lugar na to, ang ganda. Labas tayo. Isa to sa mga underrated na lugar, na tourist spots dito sa Aklan. Siyempre yung popular dito yung Boracay. Bibigyan ko rin kayo ng mga aftermath video doon sa Boracay. Anong nangyayari doon, mga pictures or clips, video clips. Yan, tingnan natin doon up close. Dito pasok tayo dito sa kaibigan natin resort. Ay, sarado, hindi natin makikita. Uy, agoy nako, meron na pala dito na usli na bamboo sa daan. Bang. Ingat tayo mga lods, madulas na to, mag green na yung ano, yung punta tayo sa dito sa magandang ano, sa view deck. Green na yung simento dahil sa tubig, dahil matagal na nakababad, ilang araw na tuloy na ulan. So ganon, delikado. Kaya nag-iingat tayo. Kahit makapal pa yung goma mo niyan, may possibility pa rin na madulas ka. Motor natin. Oh, ito dito. Yan. Yun, dito sa taas, view deck. Ito, bro, morning. So, ayan yung sitwasyon hanggang doon, oh, yan. Maalo na talaga. So wala kang makikita na boat kung mapapansin natin sa gilid ng baybayin. Dito tayo sa di na ako dyan papasok. Nakakatakot din kasi mga idol yung ano, yung aguhon na yan. May gamok dyan, mahultamaan tayo sa ulo, delikado din, hindi maganda. Ito yung ano dito, sitwasyon ngayon, wala pang bagyo. So dito sa I Love Tangalan View Deck, may kaibigan tayo doon.
Ayan, papunta to sa Hawili Falls. Ito, Hawili Falls. Ayan. So, sarado to ngayon. Ito ang sitwasyon ngayon. Welcome to Hawili Falls. Yan nakaraan nating vlog sa Busay. Yan, panoorin niyo po yung Busay. Yan ang yan yung mga normal pa na sitwasyon. Pero malakas na nga yan, yung agos ng tubig. Kasi grabe rin yung ulan kagabi. So close ngayon yan. So babalikan natin mamaya to pagkatapos ni Bagyong Tino. Sana tumino siya, humina sa pag-traverse niya sa Cebu at Negros. Ito ngayon. Uy, kuryente, nakuha ng kahoy, natumba doon sa taas. Tuloy tayo mga lad. So tapos no yung dumaan siya doon sa Siargao Island. Tapos na ho, dito na siya sa Cebu. Dumaan na rin siya sa Bohol. Yan mga. So tayo ngayon ang nagbabanta na sa atin dito sa Panay Island. Pero doon siya dadaan sa southern part ng Panay Island. Southern part ng Antique, doon sa San Jose, de Binavista, Hamtek, doon sa Gimbal, sa Lilo. Ito ho ang sitwasyon ngayon dito. Yan, ito yung housing project Urda Yolanda, dami na palang nakatira. Yan, Ate Jo. Ito mga kaibigan natin doon. Jade. Shout out kay Jade. May content ako Tino mga bago rutino ag after hindo na matiyog man ako rin kara kung ano. Para masayran gid ba? Kung ano na grabe mo kung ano ka bagsik. Kabay pa naghina imaw. Sigalin sa Ito sa view deck. Tiyog ako to bye-bye. Ay mako ba namin nga ano nga. Ay may amat-amat 'yun. Bisa de bikon budlay taro tama. May taro nakahigot agi hay budlay tay luna kita magnuugan. Sa unahan hapoko na mihigot. Yan dito mga lods. Okay mga idol, nandito tayo sa covered court ng Barangay Hawili. Sa evacuation center tayo ngayon. Yung eskwelahan is ginawang evacuation center. So meron na rin dito sa stage. Dito tayo. Ang ganda pala dito. May bubong. Yan. Ngayon is 8:06 na ng umaga mga idol. Yan, meron tayong mga kasama rito. So shout out sa kanila. Yan. So meron tayong evacuation center dito sa Hawili. Yan. Tama tayo dito. Hey ma'am, morning. Yan, meron na sila dito. So maganda yung barangay council ng Hawili na to. Meron na tayong evacuation center dito. Sir, morning. Yan. So depende talaga yon sa LGU. Mga barangay talo natin, mga barangay official natin mga idol. Ayan, marami na sila dito. Hi vlog! Ayan. So, ang galing. Mas maaga talaga kung andyan ka pa sa inyo. Kung maglikas na kayo kasi hindi basta-basta tong si Bagyong Tino. So lahat ng paaralan dito mga lods, ito, mga silid, gagamitin niya na evacuation center. Ito pa pala dami pa So marami nang nilikas doon sa
ano, yan, marami pa, wala pang laman yan. So pwede pa mga ilang families dito mag-evacuate. So paunti-unti na. So in few hours darating, ano na, pararamdaman na dito yung bagyong Tino. So gumagalaw na yung ano, talaga andito na talaga, paunti-unti na yan, maya lalakas na yan. So yung ulan, ang unang hudyat dyan is yung ulan. Pag lumakas na yung ulan, tuloy-tuloy na yun. In few hours, mararamdaman na natin ang bagsik ni Tino. So ito, ang susunod na mga videos makikita nyo is during na po, kung dito na si bagyong Tino. Sinamahan ako ni Ate Jo. Maraming salamat kay Ate Jo. Yan. Thank you, Ate Jo. May bosa ko na nilabas. Ito naman, idol, oh. Sinupay na nila yung, nilinisan na yung kanal. Yun. Pod! Morning! Ayos! Para matuod, dali maghubas no tubi. Magbas ko grugan. Arang. Okay mga idol, dito na sa Karatig na barangay, sa barangay Dumatad. Yan. Ito si Sir, thank you sir sa paggalaw. May mga, ayun, may mga sasakyan na pala dito. Ayan. Hi, good morning ma'am. Ayan, din sila, barangay official. Meron na ka-evacuate yun. Meron na dun. At may paralan dun sa Dumatad Primary School sa taas, meron na rin dun. So yun. So maganda rito. May generator sila. Ayan, thank you sir. Ang galing. So ito na yung during po. Okay mga idol, 1:24 ng hapon. Ayan. Ganito lang, maaraw. Hindi masyado malakas ang ulan, nakakagulat. So ayon sa balita ay lumihis ang bagyo. Bumaba pa. Pero tingnan natin, magwa 1:24, so mag 2 PM lagpas. Pag dumating ng 2 PM ganito pa rin to. So bumaba kasi din yung signal dito sa northern part ng Aklan. Naging signal number 3, dati signal number 4, signal number 3 na lang nila. So ayan lang yung hangin dito sa lugar namin. Yun. Grabe oh, yung bubugso lang niya na hangin. Ganyan lang kalakas. Pabugso lang. Ito na, naramdaman na namin dito mga lods. Pinakamalakas na to. So simula pa kanina. Antay ako mga alauna, alas 2, ito na yun. Halos anuhin niya, kuyugin niya yung lanchones namin dito. Good morning mga idol. Ito mga evacuees mga idol. Yan. Uwi na sila sa kanilang bahay, balik na. Galing dun sa evacuation center sila. So ito na, next day, November 5. So time check, 6:49 ng umaga. So kung mapapansin natin dito, puro lang mga dahon. May konting mga sanga. Yan. Naglilinis na, maaga pa. Lord, thank you po. Ang good news is, wow, syempre, hindi masyado dito sa Aklan, naging signal number 3 siya. Pero hindi masyado malakas. May kalakasan naman kasi nababali ngayon mga saka at mga saging natutumba. Dito makikita natin yung mga aftermath na dadaanan natin. Sa aking experience siya kagabi, nag brown out siya
mga alas 2 na ng hapon, nagbumalik naman kaagad ang kuryente, which is nakakatuwa. Yun, madilim pa dun. Alas 8, mga 7 past 7 ng gabi, bumalik ang kuryente dito sa amin. Yan, sorry po, sinisipon ako dahil sa sobrang lamig. So kung mapapansin natin, okay naman lahat ng mga puno dito, konti lang talaga ito, daming nagsibagsaka, mga maliliit na debris ng kahoy, punong kahoy, dahon, mga sanga-sanga maliliit. So naramdaman dito sa Aklan, dito sa northern part ng Aklan, dito mismo sa Tangalan, di Bahay, naramdaman kagabi hapon is mga past 4 na, 4:30 ganyan, hanggang mag alas 7. Kahit alas 8 may pabugso-bugso pa rin. Pero balik na yung kuryente. Konti lang naman yung ulan, hindi ganun kakapal, so wala masyadong baha. Baha sa dagat, pero dito sa sa ilog, I mean, baha sa ilog, pero hindi ganun ka-critical. Yung tulay doon sa Kalibo, hindi naman umabot talaga sa critical. Siguro mga ano lang, baka hindi umabot, lumagpas lang siya sa white level, nag-yellow lang siya ng konti alas 9. Monitor natin sa social media. Yun, wala halos ng mga niyog na nasira. So malaking bagay rin ng mga puno, pero bawas-bawasan mo lang itong saging. Yung may mga bunga nagkatumba-tumba. Mayroon wala doon nyog, kaya na-clearing na kaagad. Dito wala tayo nakikita pa. Panawa gikan diha alas 4 sa kadlawon, napuno na daw, naabot na daw tubig dito sa may akasyatan, nangaurot na naanto na dito sa tumoy. Oh, ta wipe out yung tawon sila, oh, kaning mga balaya. Sus, kayita. Tanawa ninyo. Sus, doon nga tawon ninyo. Grabe ka. Sug sa baha. Ang center nila, wala man naman masyado. So far so good. Magandang balita to. Uwian na ang mga evacuees. Yan, nagsisibalikan na sila mga idol dito sa beach area. Ayan. Naglilinis na sila. Yun, uuwian na yung mga evacuees natin. Yan, dito sila sa tabing dagat. Yun, oh, dagat na yan. So back to normal na. Meron nang ano na ngayon, ano nang lambat doon, oh. Tinatawag namin ditong taksay.
Yung mga cottages wala na mga masyadong sira, okay naman po. Everything is good, lahat po okay naman. Akyat tayo dito sa taas. Yung puro lang talaga mga dahon. Pero delikado yan mga lods. Kung masyado ka mabilis, madulas yan. Ingat-ingat tayo. Dito okay naman. Sa loob walang halos, wala malubhang sira. Dito sa view deck binili ka natin, so ganun pa rin. I thank you Lord. May kalakasan naman talaga yung hangin, pero hindi mo pa talaga mapinsala naman, hindi masyado. Oh, thank you Lord, salamat. Yan, back to normal na tayo. Ito na po, dito naman sa Hawili Falls. Yan. So, tingnan natin doon. So, yun lang, nagkalaglagan lang yung mga patay ng mga dahon at mga sanga. Everything is good na lahat. Alright, let's go. Pinotol na dito yung ano na yun, kahoy. Pero bumaba to ano, kuryente. At saka hindi siya talaga tumumbok dito sa gitna ng Panay, doon siya pinakadulo talaga ng Panay sa southern part, doon na may Anini, Antique, doon yung mata, yung eye wall dumaan sa Patnungon. Oh, malapit doon sa Sibalog, sa Jose doon. So dito hindi masyado, kasi ang layo nito is about 164 kilometers itong area natin doon sa eye wall. Let's go, yeah. Okay naman silang lahat, salamat sa Diyos. Ayan. Back to normal na, bukas yung mga tindahan nila. Yan.